Yalery Yellow. Noong unang panahon, at napakagandang panahon din noon, may nabuhay na binatang mga 18 taong gulang na nagngangalang Tom Tiver. Napakatamad na tao ni Tom at nagtatrabaho siya sa farm ng kilalang si Ginoong McDonald. Ang totoo, isa siyang empleyado doon. Pero tinatamad siya buong araw at hindi kumikilos at palagi na lang siyang mayroong handang mga dahilan. Nagkataon naman na isang linggo ng gabi habang naglalakad si Tom sa taniman, bigla siyang may narinig na umiiyak. Tulong! Tulungan mo ako! Hindi ako makaalis! Sino kaya yun? Ako ito! Ang Yalery Yellow! Pakiusap, tulungan mo ako! Eto na naman tayo. Bakit ba laging hindi ako makapaglakad ng matiwasay? Palakas ng palakas ang paghingi nito ng tulong sa katahimikan ng paligid. Oo, ang bato! Ang napakalaking bato na ito! Oo, may mga bato na nakapatong! Oo na, sandali lang, papunta na. Nilakad ni Tom ang direksyon patungo sa tunog at di nagtagal narating niya ang bato sa ilalim ng sinag ng buwan. Nakatayo ang duwende. Tom! Oh, mabuting binata. Pakiusap, tulungan mo ako. Naipit ang binti ko sa ilalim ng batong ito. Oo na, sige na. Tumahan ka na sa kakaiyak. Ano ba yan? Kakainis na. Dahan-dahang inurong ni Tom ang bato at di nagtagal nakaalis rin ang duwende. Oh, isa kang anghel! Ayos, malaya na ako ulit! Sige, Ginoong Duwende. Ngayon, makakaalis ka na. Oh, ako nga pala si Yalery Yellow. Kung hindi mo pa rin ako kilala hanggang ngayon, ayos lang naman yun. Aalis na rin naman kasi ako. Pero bago yun, hayaan mong suklian ko ang iyong kabutihan. Humiling ka ng kahit ano, at iyon ay aking tutuparin. Kahit ano? Oo, kahit ano. Kailangan mo ba ng magandang asawa? Maraming ginto? Buhay kong sandi na kailangang magtrabaho pa? Meron akong asawa at siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Kaya salamat na lang pero iba na lang ang hihilingin ko. Tapos, bibigyan kita ng maraming ginto. Teka. Alam mo kung ano? Di ba may nabanggit ka tungkol sa hindi na kailangan pang magtrabaho kahit kailan? Parang gusto ko ng ganun. Kung ganon, yun na lang. Bukas, pagpasok mo sa trabaho, ipikit mo lang ang mga mata mo at sabihing, Yalery, Yalery, Great Yalery. Ayoko nga sabihin yan. Di wag. Sabihin mo na lang, Yalery, Yalery. At matutupad ang kahilingan mo. Ngayon, kailangan ko nang umalis. Paalam! At siya ay umalis at biglang naglaho sa madilim na gabi. Napakamot na lang ng ulo si Tom at pagkatapos napakibit-balikat at naglakad ulit. Nang sumunod na araw, nang marating ni Tom ang taniman, sinabi ni Ginoong McDonald, Tom, anak, pakiusap pumunta kang kusina at maghugas ng pinggan. Sige, sir. At kaya nagpunta ng kusina si Tom. Pagbukas niya ng pinto, tumambad ang maraming hugasin na kailangang linisin. Hindi siya makapaniwala. Ay, naku po. Aabutin ako ng isang araw bago matapos. Nang biglang naalala niya ang pag-uusap nila ni Yalery Yellow nung nakaraang gabi. Tingnan nga natin kung gagana to. Yalery, Yalery? At pagkasabi lang niya nito, ang tubig sa gripo ay umapaw. Ang mga balde ay lumapit dito at nagsimulang punuin ang sarili nila. Di nagtagal nilinis ng mga basahan ng sahig habang ang mga pangkuskus ay nagsimulang linisin ang mga kutsara tinidor ng mga haseton. Ayos! Totoo pala talaga! Maraming salamat, Yalery! Ilang sandali pa, luminis ang kusina at naging maayos. Na parang hindi ito madumi kanina. Ayan! Natapos ko rin to, Ginoong McDonald. Puntahan ko na siya. Kiniskis niya ang mga kamay niya at lumabas ng kusina ng may pagmamalaki. Pinuntahan niya si Ginoong McDonald at sinabi na tapos na siya sa mga pinapagawa sa kanya. Tapos na? Ang bilis naman. Sigurado ka bang hindi ka nananaginip? Pues, tingnan niyo na lang po mismo. Sige, titignan ko. Nagpunta si Ginoong McDonald sa kusina at namangha sa kanyang nakita. Talagang napakalinis at napakaayos ng lugar. Happy Meal na may nuggets at drinks! Napakakintab naman ang lugar na to. Magaling ang ginawa mo, Tom.
Sa ginawa mo, mukhang ikaw ang dapat na maging Employee of the Month. Napahanga mo talaga ako. Haha! Maraming salamat, sir. Si Rob, isang empleyado ng taniman, isang taong masipag at masigasig, ay nakaramdam ng parang may mali. Nagdesisyon siyang manahimik at alamin ang punot dulo nito. At kaya nang sumunod na umaga, nang pumasok si Tom sa kusina, binanggit niya ang mahiwagang salita. Yalery! Yalery! At kagaya ng mga nakaraang araw, ang trabaho ang tumapo sa sarili nito. Masaya si Tom pero lingid sa kaalaman niya, pasikretong nanonood si Rob mula sa bintana ng kusina. Ay naku po, mangkukulam si Tom. Kailangan ko ipalam to kay Ginoong McDonald. Ginoong McDonald, sir! May balita po ako sa inyo. At kaya sinabi ni Rob ang lahat sa kanya. Combo meal na may salad at ice cream. Kung ganun pala niya yun ginagawa. Bawal dito ang mga mangkukulam. Tayo na! Kumusta, Ginoong Mangkukulam? Alam ko na ang ginagawa mo. Mangkukulam? Magpapaliwanag ako. Mahirap paniwalaan na kwento pero nung isang gabi, naglalakad ako. Tama na, Tom. Hindi kailangan ng salamangkero at mangkukulam dito sa taniman ko. Ang kailangan ko ay mga masisipag na tao, hindi mga tamad na gumagamit ng mahika para tapusin ang trabaho. Pero ano bang problema sa konting mahika? Natatapos ko naman ang trabaho. Hindi ba yun naman ang punto? Ang matapos ang trabaho? Hindi. Ang punto dito ay hindi ito patas. Si Rob at ang iba ay matyagang nagtatrabaho para sa taniman at mabuhay ang kanilang pamilya. Samantalang ikaw hindi ka naman nagtatrabaho at puro ka pa dahilan. At ngayon gumagamit ka pa ng mahika? Pero tama na. Hindi na namin kakailanganin pa ang serbisyo mo dito. Pero paano naman ang pamilya ko? Paano ko sila papakainin? Isa kang mangkukulam. Palagay ko madali ka namang makakahanap ng trabaho. Alam mo kung ano? Tama ka. Hindi ko kailangan ng trabahong to. Maghahanap ako ng mas maayos. At dahil dito, pinulot ni Tom ang kanyang lalagyan at saka umalis. Sa mga nakalipas na araw, sinubukan ni Tom na makahanap ng trabaho. Pero ang balita na isa siyang mangkukulam ay mabilis na kumalat. Kaya wala nang may gustong kumuha sa kanya. Malungkot, nagpunta si Tom sa taniman isang gabi at tinawag si Yalery Yellow. Yalery Yellow! Nasaan ka, kaibigan? Nang biglang napansin niya na nasa likuran na pala niya si Yalery. Medyo nagulat si Tom nang makita niya itong may balbas. Hindi ko maalalang mayroon ka palang balbas? Alam mo kasi, ano kasi, kalimutan mo na. Makinig ka. Kailangan ko ng tulong mo. Tulong? Hindi ba tinulungan na kita? Hindi ka pa ba masaya? Ako masaya? Nasisante ako sa trabaho dahil akala nila mangkukulam ako. At ngayon iniisip ng buong bayan na ganun nga ako at wala nang magbibigay sa akin ng trabaho. Sabihin mo anong gagawin ko. Tulungan mo ko, Yalery. Anong gusto mong gawin ko? Yalery, ibalik mo lahat sa dati. Ibalik mo ang dati kong buhay. Magtatrabaho ako ng maigi para kumita ng ikabubuhay ko gaya ng lahat. Gusto ko nang makilala muli bilang si Tom Trevor na nagtatrabaho kina Ginoong McDonald. Hindi isang mangkukulam? Sige na, Yalery. Pakiusap. Sigurado ka ba? Dahil hindi mo na muling maibabalik to sa dati. Oo, sigurado na ako. O sige, kung yan ang gusto mo. Pinitik ni Yalery ang mga daliri niya at ngumiti. Nagawa na! Ano? Anong nagawa na? Epektibo sa lalong madaling panahon. Wala nang makakaalala sa nagawa mo sa kusina. Malilimutan ng mga tao ang tungkol sa pagiging mangkukulam mo. Ganun lang yun? Yep! At si Ginoong McDonald, malilimutan na rin ba niyang sinisante niya ako? Yep! Naninigurado lang, alam mo na. Salamat. Maraming salamat, Yalery. Alis na ako. Paalam. At saan ka naman pupunta? Kay Ginoong McDonald, para siguraduhin na may trabaho pa rin ako. Pero kailangang magtiwala ka sa akin. Oo naman, pero syempre, paalam kaibigan. Big Mac na may extra cheese at French fries.
Di nagtagal narating din ni Tom ang taniman ni Ginoong McDonald at kumatok sa pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto at doon si Ginoong McDonald ay nakatayo. Mukha siyang kinakabahan. Tom, ba't ka nandito? Anong nagdala sa'yo dito sa ganitong oras? Ginoo, pinapangako ko pong magtatrabaho na talaga ako ng maayos. Pangako hindi na po ako tatamarin kahit kailan. Pakiusap, huwag niyo akong sisantihin. Huwag sisantihin? Ano bang pinagsasasabi mo? Ayos. Kung ganun, gumana nga. Sige, kalimutan niyo na ho. Nananaginip lang siguro ako. Bukas na lang ulit. Paalam! Paalam, bata. Kaya naman, magmula nung araw na yon, masipag na nagtrabaho si Tom gaya ng iba. Naisip niya na hindi dapat maging depende sa ibang tao ang pagtapos sa sariling gawain. At para kay Ginoong McDonald, ayon, masaya siya na naturuan niya si Tom ng importanteng aral sa buhay na kailangan niyang matutunan.